Torture. Yun lang ang isang salitang naisip na Anika habang sila ay nag-iikot sa mga clothing boutique sa leisure facilities ng Jumeirah Islands. Walang pakundangang mamili si Diana at wala pang 3 minuto ay halos hindi na niya alam kung paano bibitbitin ang mga paper bags na pinamili nito. Bukod doon, ay palagi pa nitong hatak sa braso si Rafael at walang pakialam kahit madilim ang anyo ng lalaki. Tanghalian ng sa wakas ay mag-break sa pamimili si Diana. Nagtungo sila sa isang restaurant at pumesto si Anika sa tabi ni na Alem at Abdul. Inilapag niya ang mga pinamili at sumulyap siya kina Diana at Rafael na nasa pandalawahang lamesa. Matapos umorder ng pagkain ng dalawa, ay tumayo si Diana at naglakad sa direksyon ng banyo. Sumunod namang tumayo si Rafael. Sumikdo ang puso ni Anika nang biglang humarap sa kanyang direksyon ang lalaki. He walked towards them with purpose and determination. Huminto ito sa harap nila at may sinabi kina Alem sa lengguwahe ng mga bodyguard nito bago siya niyuko at nagsalita. Let's go. Nalaki ang mga mata na Anika nang gagapin ni Rafael ang kanyang kamay at hinatak siya palabas ng restaurant. Anong ginagawa mo? Manghani ang bulong sa lalaki nang nasa labas na sila ng kainan. Getting away from her, sabi ni Rafael na hindi binagalan ng paglalakad palayo sa kainan. Umawang ang mga labi ni Anika at napatitig sa mukha ng lalaki. Pero hindi ba siya magagalit na bigla tayong nawala? Sumulyap sa kanya si Rafael. Kumabog ang kanyang dibdib na makita kung gaano kaseryoso ang ekspresyon sa mukha nito. Right now, I don't care what she might think. I have been tolerating her for 2 weeks already. I have enough. Malapit na matapos ang bakasyon. I would rather spend time with the girl I love. Nag-init ang mga mata ni Anika. Gusto rin niya makasama si Rafael na mas matagal. Kahit pa iyon ang huling beses na magkakaroon sila ng pagkakataon makapagsolo bago matapos ang bakasyon. Sigurado, mapapagalitan na naman siya ng kanyang ama at ni Ma'am Yolanda kapag nakarating sa dalawa na magkasama sila ni Rafael ang ganoon. But at that moment, Anika threw caution to the wind. Pinisil niya ang kamay ni Rafael bago humakbang hanggang magkaagapay na silang dalawa. Kumapit siya sa braso nito at humilig sa katawan. Baka ito na ang huling beses na magkakasama tayo ng ganito bago kami umalis ni Papa. Usal niya. Huminga na malalim si Rafael at gumanti ng pisil sa kanyang kamay. Kung hindi pa aalis ang babaeng iyon, tama ka. Kundi lamang si anak ng importanteng business partner, I will never tolerate her. Humigpit ang kapit niya sa braso nito nang maalaala ang usap-usapan sa mansyon. Ang sabi nila, fiancé mo raw siya. Natensyon si Rafael at napahinto sa paglalakad. Huminto rin si Anika at tiningala ang mukha nito. Seryoso sinalubong nito ng tingin ng mga mata niya. Totoo na iyon ang plano ng mga magulang ko. But I will not let that happen. Believe in me, okay? Bahagyang ngumiti si Anika at tumango. Nag-decide na ako na hindi ako maniniwala sa kahit anong maririnig ko, maliban lang kung galing sa'yo. Gumanti ng ngiti si Rafael at hinawi ang buhok niyang tumabing sa pisngi. Pagkatapos ay inakbayan siya nito. Let's walk around the islands. Although bukod sa leisure area, wala na maganda makikita sa lugar na ito. Nakangiting iniyakap niya ang braso sa bewang nito. Okay lang sa akin, maglakad-lakad. Ang mahalaga kasama kita. Humigpit ang braso ni Rafael sa mga balikat niya at mabilis siyang hinalikan sa noo bago sila nagsimula maglakad. Matagal na tahimik lamang silang dalawa, but their silence is comforting. I'm sorry for being powerless. Biglang basag ni Rafael sa katahimikan. Gulat siyang napatingin sa mukha nito. May papait na kislap sa mga mata ng lalaki. Bakit ka humihingi ng tawad? Walang dahilan para gawin mo iyan. Malumani namang sagot ni Anika. Humigpit ng pagkakaakbay nito sa kanya. Because we can't be together freely like a normal couple. Dahil marami ang hindi sang-ayon. Ang sabi ng lahat na sa akin na ang lahat. That I'm mature for my age and I can even handle paperwork for the company. But I can't even do anything
so that the people around us can accept us. I can't even tell my parents about you yet because I am powerless compared to them. I have been arrogant and prideful all my life. I look down on other people because I believe I'm greater than anyone else. I'm a genius and one of the wealthiest people in the world. Huminto sa paglalakad si Rafael at humarap sa kanya. Nagtama ang kanilang mga mata. Hinaplos nito ang pisngi ni Anika at nag-init ang kanyang mga mata na makita ang frustration at vulnerability sa mga mata ng lalaki na noon lang niya nakita. Yet, I can't even go out with you freely. I can't make you happy the way I want to. How pathetic is that? Namasa ang kanyang mga mata at umiling. Ikinulong niya sa dalawang kamay ang mukha nito. It's okay. Alam ko, hindi palagi magiging ganito ang sitwasyon natin. We are young. There's plenty of time ahead for us. Hindi ko alam kung paano pero gusto kong maniwala na darating ang araw na masasabi natin sa lahat ang tungkol sa atin na walang magagalit. Ngumiti siya at hinaplos ang pisngi nito. Don't stress yourself out, okay? I love you. At kahit marami ang nagsasabi na hindi sapat ang pagmamahal para magkasama ang dalawang tao, gusto ko maniwala na magkakatotoo iyon sa ating dalawa. We might be young, pero gusto kong patunayan sa lahat na ang nararamdaman natin para sa isa't isa ay totoo. Hinawakan ni Rafael ang kanyang mga kamay at hinalikan ng mga palad niya. Pakiramdam ni Anika, umabot sa kanyang puso ang init ng mga labi nito. Just wait. I will grow up to become a man capable of protecting you. I will turn into a powerful man that even my parents cannot say anything against me and my decisions. Papatunayan ko ang sarili ko sa kanilang lahat. Sisiguruhin ko na tatanggapin nila ang mga decision ko. I will make them accept us. Tumulo ang mga luha ni Anika. Tumango siya at nalunok ang bikig sa lalamunan. Kung ganoon, pag-iigihan ko rin. I will grow up into a woman worthy to be by your side. Hindi ko man kayang maging glamorosa na gaya ng maraming Diana na darating sa buhay mo, but I will grow up into a woman that will be ready to be with you through thick and thin. Mahina pa ako ngayon at hindi ko pa kayang manindigan laban sa mga mas matanda sa akin. Pero hintayin mo lang, Rafael. I will be stronger. Ngumiti ang lalaki at nayakap siya na mahigpit. Okay, that's a promise. Gumanti siya ng yakap dito at nakangiti rin. Isinabsab ang mukha sa dibdib nito. Maya-maya pa ay naglalakad na silang muli. Paminsan-minsan ay nag-uusap sila. Subalit mas madalas, may komportable katahimikan na namamagitan sa kanila. Hanggang namalayan na lamang ni Anika na malapit na sila sa mansyon ng mga Dizon. Sabay pa silang napahinga ng malalim ni Rafael at bantulot na kumala sa isa't isa. Kagat ang pang-ibabang labi, humakbang palayo si Anika sa lalaki. Mauna ka na maglakad. Susunod na lang ako. Mahina niyang usal. Humugot ang malalim ng paghinga si Rafael. No, let's go together. Come on. Bahagya pa nitong inilapat ang kamay sa kanyang likod at maingat siyang itinulak upang maglakad. Hindi na lamang siya nagreklamo at umagapay sa paglalakad nito. Pagpasok nila sa gate, ay natanong kaagad nila ang limousine na iniwan ni Rafael sa leisure area upang ipagamit kay Diana. At ang babae ay nakatayo sa tabi ng nakahintong sasakyan at nakapamaywang na nakatingin sa kanilang direksyon. Matalim ang tingin ni Diana sa kanila. Nilukob si Anika na masamang kutob na mabilis na lumapit sa kanila ang babae. Bago pa may makahuma sa kanilang dalawa ni Rafael, ay nasa harap na niya ang babae at tumigkas ang kamay nito at malutong siyang sinampal. Nahinto sa paghinga si Anika at sumirit ang sakit mula sa pisngi niya patungo sa buo niyang ulo sa impak ng sampal na iyon. Bukod doon, ay namanhid ang kanyang buong katawan sa pagkabigla na kahit ang masasaktan siya muling Diana, ay hindi siya nakakilos. Si Rafael mas mabilis ang reflexes na humarang kaagad sa kanilang pagitan. What the hell are you doing? Sigaw ni Rafael na nagpawala sa pamamanhid ng kanyang katawan. Paano niya siya babalik sa wisyo kung halos mag-echo ang galit sa boses nito sa buong mansyon?
Patuloy na yon ang paghango si Ma'am Yolanda at ilang helpers palabas ng bahay. Stop defending that gold-digging slut. Tili naman ni Diana. I knew something is going on between the two of you. How can you, Rafael? She's just a lowly maid. Shut up. Angal ni Rafael sa babae. Namilog ang mga mata ni Diana at halatang gulat na gulat. Shut up. You are defending her. My God, Rafael. She's a nobody. Tumiba mga bagang ni Rafael at mukhang sasabog na sa galit. Kaya mabilis na hinawakan ni Anika ang braso nito. No, mahina. Ngunit mariin niyang pigil. Bumaling sa kanya si Diana at galit siyang tintigan. Wow, acting high and mighty now? You are nothing but a gold digger slut. This will surely surprise Abner and Rebecca. Don't you dare, Diana. Mapanganib namang sabi ni Rafael. Tumawa ang babae. Who? I will really do it. I don't think you can do anything against your parents, Rafael. Don't let someone like her drag you down. Muli, ay matalim siyang tinapunan ng tingin ni Diana. And you, if you don't want to receive another slap from me, you better pack your bags now and leave. You don't have any right to decide on anything. This is my house. Malamig na sagot ni Rafael. May bumikig sa lalamunan ni Anika dahil muli ay napagtanto niyang helpless siya. Hindi na magawang ipagtanggol ang sarili. She felt so frustrated and powerless. Huminga siya ng malalim at ibubuka na sana ang mga labi kahit hindi pa alam kung anong sasabihin. Nang lumampas ang kanyang tingin kay Diana at napunta sa mga tao, kanina pa nakamasid sa kanila. Nalamig ang buong katawan ni Anika na makitang naroon ang kanyang papa at pulampula ang mukha habang nakatingin sa kanya. Na magtama ang kanilang mga mata, nakita niya ang sama ng loob at pagkapahiya sa tingin pinukol sa kanya ng ama. Nag-init ang mga mata ni Anika at napabitaw sa braso ni Rafael. Anika, sumunod ka sa akin. Ngayon din. Galit ang tawag ng kanyang papa bago tumalikod at pumasok sa mansyon. Nanginig ang mga labi ni Anika at sandali, sumulyap kay Rafael. Sasamahan kita. Usal ang binata. Umiling siya. Hindi na. In lang. At mabilis niyang tumakbo palapit sa mga helper na ngayon ay iba na ang tingin pinupukol sa kanya. Si Ma'am Yolanda naman ay may kislap ng pagkaawa ang mga mata at habang umiiling na para bang sinasabing, sinabihan na kita. Namamasa ang mga matang tumakbo siya papasok sa loob ng mansyon at patungo sa kanilang silid ng kanyang ama sa servants' quarter. Bukas ang pinto at mabagal siyang lumapit doon dahil sa bilis ng tibok ng kanyang puso. Papa, tawag niya sa ama bago pa siya makapasok sa silid. Nagit lang sa Anika na makita. Nag-iimpake ng mga damit nila ang kanyang ama. Papa, anong ginagawa mo? Manghani ang bulalas. Saglit lamang siya ang telepono ng tingin ng kanyang ama. Aalis na tayo. Alam ko na magkataka si Abner Dizon kung bakit hindi ko tinapos ang 2 buwang trabaho ko. Iyon ay kung hindi makakarating sa kanya ang naging komosyon ngayon dito. Pero hindi na ako papayag na manatili pa tayo dito. Anika, kung alam ko lang na hindi ka makikinig sa akin at makikipagkita ka pa rin kay Rafael, dapat umalis na tayo noon pang unang beses kong nalaman ang tungkol sa inyo. Ngayon, alam na ng lahat ang pakikipaglapit mo sa kanya. Worst, narinig ko pang sabihan ka na masasakit na insulto ng ibang tao dahil doon. Kaya aalis na tayo. Pigil ang emosyong litanya ng kanyang papa. Napaluha na lamang si Anika. Sorry po, Papa. Maras bumaga ng hangin ng kanyang ama at tumingin sa kanya. Wala nang mababago pa ng sorry mo, Anika. Hindi lang ito dahil naglihim ka sa akin at nilabag mo ang aking sinabi. Hindi ko rin kaya pang magtrabaho ka habang alam ko na pinag-uusapan ka ng iba. Hindi ko na rin kayang magtiwala na wala kang gagawin. Ikapapahamak mo kapag nalingat na lang ako sandali. Kaya mag-impake ka na dahil hindi na ako makikinig sa mga sasabihin mo ngayon. Napahikbi si Anika at mabigat ang loob na nagsimula mag-impake. Pero mahal naman talaga namin ang isa't isa, Papa. Usal niya makalipas ang mahabang sandali. Nakatutok ang kanyang tingin sa traveling bag
Nanapuno niya ng mga damit. Kahit matotoo ang sinasabi mo, hindi pa rin ako sasang-ayon, Anika. Hindi sila mga pangkaraniwang tao. Ayoko ma-involve ka sa kanya. Kalimutan mo siya. Please, don't make her do that. Sumigdo ang puso na Anika sa tinig na iyon ni Rafael. Sabay pa silang napalingon ng kanyang papa sa pinto ng silid. Nakatayo roon ang lalaki at may determinasyon sa mukha habang nakatingin sa kanyang ama. Totoo ang nararamdaman namin para sa isa't isa. I'm sorry for the commotion that happened with Diana. I will make sure it will never happen again. Halatang nagulat ang kanyang papa. Kung sa biglang pagsulpot na Rafael o sa pagtatagalog nito o pareho ay hindi niya alam. Talaga din naging seryoso ang mukha ng kanyang ama. Talagang hindi na yun mangyayari because we are living. Hindi ko hayaan mapagsalitaan pa na hindi maganda ang anak ko. Kumuyo ang mga kamay ni Rafael at huminga ng malalim. I understand if you want to leave. I will even let you borrow the car. But please believe me when I say I love Anika. I know that I can't do much right now. Pero gagawin ko ang lahat para hindi na mangyari ang nangyari kanina. So please, Mr. Amando, we need at least one person to support us. Alam ko na mas magiging madali rin para kay Anika kung makukuha namin ang pagsang-ayon mo. Naginit ang mga mata ni Anika at lumapit kay Rafael bago bumaling sa ama. Papa, please, pakiusap niya. Mahabang sandali ang lumipas bago laglag ang mga balikat na bumuga ng hangin ng kanyang ama. Anika, I will always be on your side. Kung saan ka masaya, doon ako. Pero ayoko lang na masaktan at mahirapan ka. Pero kung nakapag-decision ka na talaga, then love who you want to love. I am always here to guide and protect you. Pero kapag dumating ang panahon na sa tingin ko, destructive na para sa inyong dalawa ang nararamdaman ninyong iyan, gagawin ko makakaya ko para paghiwalayin kayo. Seryosong sagot ito. Napabuga siya ng hangin. Pwede na ayon sa ngayon. Napangiti na sa Anika at mabilis na lumapit sa kanyang papa. Mahigpit niya itong niyakap. Thank you po. Gumanti ng yakap ang kanyang ama bago siya pinakawalan. But we are leaving now. Pagkatapos ay bumaling kay Rafael. Kung may balak ka makita ulit ang anak ko, siguruhin mo muna na walang makakapanakit ang damdamin niya. Masyado na ako maraming nakasalamuha, mga katulad mo ng katayuan sa buhay. Alam ko na alam mo kung ano magiging reaksyon nila tungkol sa inyong relasyon ng anak ko, hindi ba? And I know that you know it's not going to be easy as the two of you think it will be. Nilingon ni Anika si Rafael at nakita na tumiim ang mga bagang nito, pero may kaslap naman ng determinasyon sa mga mata. I know. I'm prepared to do everything I can. Marahang tumango ang kanyang papa at pinakawalan siya. Iiwan ko kayo sandali dito para makapagpaalam kay Ma'am Yolanda. Don't you dare do anything improper. Understand? Nag-init ang mga mata ni Anika. Papa, mukhang may alinlangan pa rin ang kanyang ama. Pero bumuntong hininga at lumabas ng silid. Naiwan silang dalawa roon ni Rafael at nagkatinginan nang sumara ang pinto. May bumikig sa lalamunan ni Anika. So, napaaga ang alis namin. This is goodbye for now. Usan niya. Huminga na malalim si Rafael at lumapit sa kanya. I apologize sa mga nasabi at ginawa sa iyo ni Diana. Hindi pa kami nag-uusap ng babaeng iyon. I will make sure she will understand na hindi ko palalampasin ang kanyang ginawa. Umiling si Anika. Kasalanan ko dahil hindi ko nagawang protektahan ang sarili ko. Isa pa, ito na ang huling sandali. Magkakausap tayo bago kami umalis. At ayokong siya ang pag-usapan natin. You're right. Wait. Leave me your address and cellphone number, sabi ni Rafael. Agad siyang humanap ng papel sa kanyang mga gamit at saka isinulat ang address ng kanyang apartment ng papa niya at ang numero ng kanyang cellphone. Ano lamang niya naalaala, mayroon pala siya. Mula nang sila ay dumating sa Jumeirah Islands. Pagkatapos ay niabot iyon sa lalaki. Matapos iyong ibulisa ni Rafael, ay hinigit siya nito payakap. I will miss you.
Naginit ang mga matang gumanti siya ng yakap. I will miss you too. Hindi ko alam kung kailan tayo magkikita muli. But I will come to you as soon as I can. I will also call you every day. Ngumiti si Anika at tinangala si Rafael. Hihintayin kita. Marahil siyang nalikan ng lalaki sa mga labi bago siya muling niyakap na mahigpit. See you soon, Anika. See you, Rafael. Ganti niya ang bulong dito. Hindi pa man siya umaalis, kinukutkutan siya ng pangungulila. Subalit alam ni Anika na kailangan niya magpakatatag. Magkikita pa sila. Sigurado siya roon.